Yo, what's up? Good morning mga boss. Roger Silvido nga pala ulit. So for today's video nga pala mga boss, sasagutin natin yung tanong ni Kasosyong Arjan. So yung tanong niya, ano daw po ba yung business na maliit ang risk of failure? So to tell you honestly, Boss Arjan, actually, lahat po talaga ng klase ng negosyo, risky talaga yan. Kahit na yung mga malalaking kumpanya na ngayon, meron talaga yung risk na mag-fail or mag-shutdown or mabankrupt. Pero, meron mga paraan kung paano natin yan maiwasan. Paano natin mapa-lower yung risk. So, meron akong 4 na tips para sa iyo. So, unang tip para mapababa natin ang risk sa ating mga negosyo. So, unang-una, mag-start ka sa business na expert level ka. Maybe magaling kang mag-aircon repair, magaling ka sa computer repair, magaling ka sa carpentry. Okay, so saang bagay na expert level ka doon, if yun ang bagay na inegosyo mo, malaki po yung chance na magiging successful ka doon or bababa yung risk mo doon. So, pangalawang tip para bababa ang risk ng iyong negosyo, you should start small. So, since nagsisimula ka pa lang, start small lang. And then, if meron ka ng numbers, meron ka ng napagana, meron ka ng data, so that's the time na mag-all in ka. Pero sa ngayon na nagsisimula ka pa lang, ano lang, kunti-kunti lang muna. Okay? So, pangatlong tip para mapababa natin ang risk ng iyong papasuking negosyo, ito ay ang tinatawag na pre-order business model. So kung meron kayong nakikita ngayon na even mga malalaking negosyo like mga real estate, Camellia Homes, 'di ba? Nagpapa-pre-order 'yan sila. So tayo na nagsisimula pa lang, mas maganda na kopyahin natin yung style nila. So meaning, hindi pa dumating sa iyo yung product o services, pero binibenta mo na yan sa customer mo. Saka ka pa lang maglalabas ng capital if meron ka ng customer. So in that way, mas maliit po yung chance na mag-fail yung business mo. Kasi wala kang upfront cost. Pang-apat at panghuli na tip ko sa iyo, boss, para bababa yung risk ng papasukin mong negosyo. At ito ay ang tinatawag na middleman or maging salesperson ka. So kung anong klaseng businessman yan ang papasukin mo, so maghanap ka ng mga kakilala mo or negosyo na nag-i-exist na. So ikaw as middleman, so you accept orders lang, okay? And then, every time na meron ka ng order, dapat ang magpo-fulfill niyan, ibang negosyo. Ikaw lang yung taga-process ng transactions. In that way, pwede kang mag-profit dyan or meron kang commission-based, di ba? So, mas maliit po yung risk dyan. So, at least makapagsimula ka na, di ba? I think yun lang yung mabilisan na sagot ko sa tanong mo na yan, boss. So, kung nagustuhan nyo po yung video na to, sana mag-like kayo at mag-share. Baka marami pong mga kaibigan natin dyan na matulungan sa video na to, okay? Ang importante lang naman po is subukan natin, okay? Huwag po kayong matakot kasi lahat naman ng bagay kung gugustuhin natin, makukuha natin yan. 'Di ba? So, kampi-kampi tayo diyan. So, mag-join kayo sa group ko para kampi-kampi tayo doon sa loob. Okay? So, yun lang po muna. Bye-bye.